A day in my life as a work-from-home mom traveling in Vietnam. Good day everyone! It's our third day here in Sapa and the sun shines so bright so gumayak na kami para magpa-picture ng kapatid ko after having our breakfast. Pumunta kami sa iconic Sun Plaza station and took some photos which is already posted and then naglibot-libot lang talaga sa city center and went to Sapa Lake. Walking distance lang to lahat so hindi na kami nag-hesitate na maglakad lang. Pero kung magta-taxi kayo, abay mura lang rin dito ang taxi guys. Hindi aabot ng 100 pesos ang pamasahe. Then we decided to get some hot coffee right after. I love the Vietnamese coffee and I must say that this is one of the best I had. Kung coffee lovers kayo, you know what I'm saying. Mag-check out na rin kami sa hotel namin dahil mamaya we will take a bus going back to Hanoi. Iba yung aroma at lasa ng kape dito and I will surely miss this. We took another sleeper bus and we picked the 12:30 p.m. schedule at makakarating kami sa Hanoi ng around 7 p.m. na so pahuway lang talaga kami dito. Natulog ng konti, nag-edit ng vlogs at iba pa. When we arrived sa Hanoi, we booked a Grab going to our Airbnb at kita nyo naman na ang daanan ng Airbnb namin napaka-unassuming ng place. Pero pagkarating mo sa taas, mapapawaw ka na lang at masasabi mong sumakses ka after taking step by the step sa hagdanan. We booked this for 3 nights until makauwi kami ng Pinas para hindi na kami pa-transfer pa ng lugar. Malaki rin ang kitchen area na hindi namin magagamit kasi kakain lang naman kami sa labas. Pause muna ako sa luto serye oy. Ewan ko ba't hindi ko na-vlog ang room namin pero dalawang room yung nabook namin at nasa 3,300 pesos per night lang ito. Lumabas na nga kami at malapit lang kami sa Beer Street dito sa Hanoi at naglipa na ang mga fruit vendors dito, mga restaurants at napaka-lively ng lugar. Naglakad lang kami to spot some kebab kasi di mo na namin feel mag-Vietnamese cuisine ngayon. So, we got into this kebab place at napakalaki ng servings nila. Ewan ko ba kung kami lang pero we noticed na mabilis ang service ng food nila dito. Pero kung warmth and hospitality, ay panalo pa rin tayong mga Pinoy oy. Nag-share na nga lang sila mama at papa ng pagkain nila dahil malaki rin talaga ang serving nila dito. And this is what I got. Isang kebab meal and soda to fill my stomach. Dahil nakapagpahinga naman kami sa biyahe namin, that's the advantage kung cabin bus ang ibubuk nyo. Napaka-chill lang sa biyahe. So after namin kumain, energized pa kami to explore the night market at may show rin sila sa street nila dito. It's amazing na na-preserve pa rin talaga nila ang culture nila dito. Doon kasi sa atin, makuyawan man ako pag may show sa daan. Uy, feel ko makukuutan ako. After that, we decided to take a head spa at si Papa naman full body massage yung pinili niya. May pa-candy pa sila dito at matagal ko na talagang gustong matry ulit ang head massage at sinama ko na rin sina mama at ang kapatid ko. I just wanted to be massaged gently para ma-relax ako at ang sarap na mag-pause muna sa trabaho para gumala oy. Mga nasa 30 minutes rin itong service na ito, then after that, I had my hair blow dried. Sa curly girls like me, I wouldn't recommend this kasi nabubuhag-hag ang buhok. After nyan, pag uwi ko, I treated my hair with deep conditioner para bumalik siya at kumapit ulit ang mga curls. May pa-fruit din sila after at hindi namin alam na mandatory ang tip sa massage nila dito. I felt off kasi nagreklamo sila sa tip na binigay namin dahil may liit lang daw agoy. Kaya dinagdagan na lang namin. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!